Napakaraming katuruan. Isa na dyan ang Luke 6:30. Lucas 6:30. Give to everyone who asks you. Napakalinaw ng mga turong ito. Acts 20:35, the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. So it's not only commanded but also commended by God. Pinupuri at ikinakapuri ng Diyos ang pusong mapagbigay. This alone is enough reason to give. Kahit wala na tayong isipin pang dahilan, it was commanded by God, it's good enough. Because God is God. But giving is not only commanded, it is also exemplified by God. Ang Diyos na mismo ang nagbigay ng halimbawa, siya na ang unang nagbigay. At ano pa ang apat nating hingin, ibinigay niyang kaisa-isa niyang anak na si Jesus para sa ating kapatawaran, para sa ating paglilinis. Giving is exemplified by Jesus himself. That he gave his life, he gave his time, he gave his energy to the people. It is also exemplified by all the godly people in the Bible. Ipinakita, binigyan tayo ng halimbawa. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. The giving of Jesus, the giving of God, excuses no one from giving. Kung ang Diyos ang mga sa langit, kung si Jesus nga sa lupa nagbigay, tayo pa kaya na lahat naman ng ating tinatangkili ay natanggap lang naman natin sa Panginoon. Giving is also reflective of God. Ang Diyos ay liwanag. Ang tao parang salamin. Kung maganda ang iyong pag-uri ng salamin, pagtama sa iyo ng liwanag, ang liwanag na ito ay makikita rin ng iba. You reflect the light. Christians and believers, the people of God, are like gems. Gems by themselves don't sparkle. They only reflect the light. And because God is light and God is a giver, we who are mirrors and gems must reflect that giving spirit. The people who don't receive the direct giving from God will experience God's giving through us. Kaya nakikita nila ang liwanag dahil sa atin na nagpapatalsik ng liwanag na ito oras na tayo ay tinamaan. Therefore, the mirror honors the light. Giving reflects God's character. Proverbs 14:31, whoever is kind to the needy honors God. Napupuri ang Diyos. At dapat naman na Diyos ang mapuri. Pag tayo nagbibigay, hindi tayo mismo. Bakit? Sapagkat ang ibinibigay naman natin ay natanggap din natin mula sa Diyos. Hindi naman tayo pinagmumulan. Taga-abot lang tayo. At sa pag-aabot natin, tayo man ay nakikinabang at maraming na ibibigay din sa atin ng Panginoon. Kaya napupuri siya at dapat lang na siya ang mapuri. 2 Corinthians 9:13, because of the service by which you have proved yourselves, men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. Kaya napakainam nung palabigay tayo, napupuri ang Diyos. Kung ang damot-damot mo, mapipintasan ng Diyos. Sabihin, ganyan ba Kristiyano? Ganyan ba yung mga born again? Ganyan ba yung mga pa-Bible? Ang damot-damot. Indirectly, napipintasan ang Panginoon. Pero pag kami mga palabigay, sabihin iba, bakit yung mga yan nagbibigay sa mga hindi nila kilala? Mga nasalanta ng bagyo, mga kung ano nagugutom sa kalye. Kasi mga Christian yan, napupuri ang Diyos. Kaya isang malaking uri ng pagsamba, yung pagbibigay. Di ba sa pagsamba, ang isa niyan, major component, praise. Pero pagka meron kang ginagawa araw-araw na palabigay ka sa kapwa at napupuri ang Diyos, pagsamba yun, kasi praise din yun. Hindi lang sa pagkaka-hallelujah, pagtataas ng kamay, pagtugtog, pagsayaw. Sa pang-araw-araw na buhay, we can do praise and worship. When God is praised and worshiped through our kindness. Giving also blesses the recipient. It spreads goods and goodwill. And beyond that, giving also blesses the giver. Kung merong napagpapala, pag may nagbibigay, unang-una na yung nagbibigay. Kasi kung hindi naman siya nabigyan na una pa, wala naman siyang ipapamigay. Kaya yun lang kakayahan niya na nagbibigay, ibig sabihin, nauna na siya ang tumanggap at siya ang na-bless.
Pero hindi lang yun eh. Ang Panginoon kasi hindi ka lang binibigyan para ka makapagbigay. Pag nakapagbigay ka pa, lalo ka pa uling bibigyan. Paikot-ikot, paulit-ulit, walang katapusan yung cycle. Many of the things that God does is cyclical or are cyclical. Pagka ginawa mo ito magiging bunga. Pag nagtanim ka, aani ka. Pag umani ka, marami ka na naman buto, itatanim mo ulit. Pag itinanim mo, aani ka na naman, paulit-ulit. At ganun din yun. Binigyan ka ng Panginoon, nagbigay ka, bibigyan ka uli. Makakapagbigay ka tuloy na naman. At dahil nagbigay ka, bibigyan ka uli. But when you enter the cycle of poverty and the cycle of selfishness, magdadamot ka, hindi ka magbibigay, therefore hindi ka bibigyan ng Diyos. Lalo ka ngayong kinapos. At habang kinakapos ka, lalo kang dadamot. Dahil self-preservation yung iniisip mo. Habang dumadamot ka, lalong hindi ka na naman magbibigay. At lalong hindi ka nagbibigay, lalong hindi ka na naman makakatanggap. Palubog ka ng palubog sa ginagawa mong cycle of poverty. Samantalang kung giver ka, pataas ng pataas yung cycle of abundance. Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Lagi natin itong nadidinig. Siksik, liglig, umaapaw ang ibabalik sa iyo ng Diyos kung ikaw ay mapagbigay. Because giving sets a blessing machinery in motion. Pag nagbigay ka, para ka may pinindot na switch ng pabrika, aandar lahat yung mga parts noon, iikot, aandar. Ang ending, may lalabas na produkto, patungo dun sa bibigyan mo at patungo rin sa iyo at yung naluwalhati ang Diyos. Hindi mo pwedeng pigilin yon. Automatic. Pag may ginawa kang mali, may itinanim ka, aandar yung makinarya, ang lalabas na bunga nun kaparusahan. Kung minsan matagal lang lumabas, akala mo lusot ka na. Pagka naman nagbigay ka, gumawa ka ng mabuti, pinindot mo rin yung automatic switch, aandar din yung makinarya ng Diyos, hindi yung titigil hanggang hindi lumalabas yung produkto. Pagpapala doon sa yung binigyan, pagpapala sa iyo at kaluwalhatian ng Diyos. Automatic. Kuminsan din, matagal dumalik yung gantimpala, akala mo wala na. Tapos sa panahon na gipit ka, nalimutan mo na meron ka palang points, biglang lumalabas yun. Maraming nagpapatotoon yan. Mga hindi nila inaasahan kung saan nagmumula ng mga blessing. Tapos maalala nila, oo nga pala, somewhere in time, ako ay merong ginawang mabuti. At ang Diyos kasi hindi lumilimot sa ginagawang mabuti. Ang Diyos kasi ayaw niyang may utang siya sa tao. Sino naman tayo para magpautang sa Diyos? Papayag ba ang Diyos sa siya may utang sa nilalanglang niya? So oras ay kayo nagbibigay at gumagawa ng mabuti, susuklian niya ng sobra-sobra para at the end of the day, ikaw pa rin ang may utang na loob at hindi siya. Napakasimple ng logic na yon. Hindi papayag ang Diyos na siya itong may utang sa tao. Kaya walang pagbibigay sa kapwa o sa Panginoon ang nakakalugi. Hindi ka papayagan ng Diyos na malugi at mapintasan mo siya. Dahil yan ang kanyang katuruan. Giving pleases God. Therefore, it opens the door to followership to Jesus. Yung mga iba gustong-gustong sumunod kay Jesus. Tulad ng isang mayamang lalaki, sabi niya, anong dapat kong gawin para makasama sa inyo? Matthew 19:21, Jesus answered, if you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ang gusto ni Jesus na kasama, mayayaman. Pero mayayaman sa mabubuting gawa. Mayayaman sa kawang gawa. Mayayaman doon sa mga tinatawag niyang kayamanan sa langit. Treasure in heaven. Sabi nitong mayaman, gusto kong sumama sa inyo, ano bang dapat kong gawin? Sabi, pues, ipamigay mo ang iyong kayamanan nang walang maging hadlang sa pagsunod mo. Marami pong tao hindi makakasunod dahil ayaw magpamigay. Pero kitang-kita natin dito, ginawa ni Lord na isang requirement, hindi sa lahat ito ha. Marahil na ang taong ito, sobrang din ang pag-ibig sa kayamanan niya na hindi niya pwedeng ibigin ng Diyos kasi sabay, dalawa yung iniibig mo. Pero kung malinaw naman sa iyo na Diyos ang nauuna mong iniibig, nagkataon ka namang mayaman din, hindi naman kailangan ipamigay mo lahat yan. Pero ang point, kung alam mo na ito nang nakakasagabal, naglalayo sa iyo sa Diyos, paano ka susunod sa Panginoon kung may iba kang sinusundan at magkaibang direksyon ang pinupuntahan nun at magkaibang tinig ang tumatawag sa iyo? Malungkot na umuwi ang lalaking yon kasi hindi niya nabitawan ang kanyang kayamanan. Sayang naman kasi halos 2,000 taon na ang nakalipas.
sandali lang naman siyang nabuhay, hindi pa niya ginamit yung sandali na yon para maging masunurin sa Panginoon. Na kung ang hinihingi ng Panginoon sa kanyang pagsunod natin sa Kanya ay maging palabigay, this alone should motivate and inspire believers to give. What about the power to give? Bakit natin tinatawag na power ang nagbibigay? Sino po ang mas makapangyarihang tao? Yung kaya niyang manutok ng baril, bumaril ng kapwa, manakit, mangagaw, mangbuska, o yung mapagbigay? Higit na makapangyarihan yung mapagbigay. Bakit? Sapagkat tayo'y likas na mararamot. Tayo'y mga likas na makasarili. Selfishness is like the power of gravity. It is like the power of distorted natural law. It is the norm. It is what can be expected. Napakasama ng puso ng tao. Genesis 6:5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth had become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Nakita ng Panginoon kung paano nahulog ang tao sa kasamaan na wala siyang iniisip kundi ang pagiging makasarili. Bakit ngayon malakas yung nakakapagbigay? Labanan mo yung force of gravity. Tatalon ka sa building pero hindi ka mahuhulog dahil there is so much power, tumataas ka pa nga, yun ang power. Yung merong kang gusto mo para sa sarili mo na ibibigay mo sa iyong kapwa, makapangyarihan ka sa tulong ng Diyos. Yung mga magulang na kakainin na lang ibinibigay pa sa anak, makapangyarihan ang kilos ng Espiritu sa ganung puso. Yun ang mga tunay na tagumpay. Yun ang tunay na sinasaluduhan na kapangyarihan. Yung matanggihan ang sarili at mapagbigyan ang kapwa. It takes so much resolve and energy and power to give. That is why giving is part of praise and worship. No true worshiper comes before God empty-handed. Kahit sa Biblia, sinasabi yun, huwag kayong haharap sa akin na wala man lang bit-bit. Why? Because giving is a triumph of the divine. Sa puso natin na may Espiritu ng Diyos at sa puso nating nananahan din ang Espiritu ng kasamaan, tuwing nagbibigay ka, ang nagtatagumpay ay yung Espiritu ng Diyos. Pero tuwing nagiging makasarili ka, ang nagtatagumpay, your dark side. The selfish side. Kaya isang pagsamba na may dala-dala kang offering. Kasi kung susundin mo lang sarili mo o si Satanas, hindi mo ibibigay yun. Panghihinayangan mo yun para sa sarili mo na lang. Yung maitanggal mo sa sarili mo yun at maiabot mo at maibigay, isang malaking tagumpay ng paglaban sa likas na pagiging makasarili.